Hi everyone! I'm Lizzie and welcome back to my channel. For today's video, ang gagawin natin is mag-unbox tayo ng BRIKK oven. Start na natin ang pagre-review guys. So, ang tatak nito is BRIKK Electric Oven BKE088LRD. Bali, pag open ko ng box, kasama na dito yung tray handle, rotisserie fork, wire rack, at crumb tray. Bali, itong BRIKK oven na to is nabili siya sa Landmark sa Trinoma. Ang worth niya is 11,995. So, hindi ko pa siya nagagamit guys. So, samahan niyo ako sa pag-review at pag-unbox nitong ating oven. So, kung titignan niyo siya guys, medyo malaki siya. Kasi 488 liter siya. Compared dun sa akin dating oven, which is Asahi na 46 liter. So, yung Asahi ko hanggang ngayon working pa naman siya. So, okay pa yan. So, subok ko na rin yan. Kaya nga lang, kasi mas kailangan natin ngayon ng mas malaki na oven. Para nga dun sa pag nagbe-bake ako ng medyo mas marami. So, hindi ko na kailangan ng ilang salang or mas mabawasan na yung yung baking time ko. So, yung sukat niya, susukatin natin siya. Yung sukat natin is 19 inches. Yung kanyang width. Yung length. And then, yung kanyang width is 27. So, 19 by 27 yung kanyang sukat. Dito naman, ano bang makikita natin dito? So, ito siya. So, BRIKK 88 liters. Meron na rin siyang rotisserie. Convection siya. And then, 2,700 watts ang kanyang power. Okay. So, ang kagandahan nito, double glass door siya. So, bukod dito, may glass na siya dyan. Dito, may glass din siya. And then, meron na siyang 4 na tray sa loob. So, may 4 na layer siya. Meron siyang 2 kasama na ganito, na tray. And then, meron din siyang kasamang 2 ganito. So, kasi ito naman din yung kanyang drip, yung pangkuha ng dumi na pan. And then dito naman sa ating mga knob, manual siya guys ha. So yung temperature niya, ang pinakamababa is 90 hanggang 230 Celsius. And then yung selector naman niya, yung pangalawang knob. So ito yung una. Yung una is, yan kapag wala naman. So, yan yung naka-off. And then, ito pag sa rotisserie. Then, ito yung sa convection. And then, doon naman is yung rotisserie and convection. And then, yung dito naman, sa pangatlo, na selector natin is kung ano yung may heat. So, yung nasa unahan is walang heat. And then, dito is yung pag-upper heat lang. Dito naman is yung lower heat lang. And then ito is yung upper and lower heat. And then yung timer naman natin, yan is hanggang 120 minutes. So guys, ang una natin gagawin, kasi according to sa manual, kapag bago pa lang siya at hindi mo pa nagagamit, kailangan i-test muna natin siya for 10 minutes. Isasaksak natin siya at 230 degrees Celsius. So, magka-calibrate na rin tayo ngayon. So, sa pagka-calibrate, kailangan natin ng temperature. So, ito guys, sobrang importante siya sa pag-bake kasi kailangan malaman natin kung tama ba yung performance ng oven natin doon sa temperature na nakalagay dun sa knob niya. So, ngayon, gawin na natin.
So, pipiliin ko is yung upper tsaka lower heat. Tapos, ilalagay natin siya sa 230 degrees. And then, timer na natin siya. So, ito, importante rin siya. Gumagamit din ako nitong timer na to para, kasi hindi naman siya sakto dun sa minutes eh. So, mas maganda may bilhin din kayo na ganito. So, sa Shopee nakakabili ng ganito. Mura lang naman tong timer na to. So, lalagay na natin siya. I-on na natin siya. So, yun guys. Ito yung power button. Nag-orange na siya. So, iset na natin siya at 250 at 10 minutes. So, ayan. Tumunod na. Patayin na natin. Stop. Ayan, nakikita ko. So, open na natin. Titignan natin. Kung ano ang kanya. So, according dito, after 10 minutes, nasa, ano pa lang siya, 300, 200, nasa 200 pa lang siya. So, bali kulang siya. Magsiset ka ng oven temperature, kailangan mo siyang dagdagan ng 30 Celsius. So, ang next naman natin na gagawin is gagawa tayo ng white bread test. So, after 5 minutes, tignan natin kung ano itsura ng bread natin. So, dito sa ating upper. So after 5 minutes, ito bale, yung naging itsura. So far, parang sa nakita ko, medyo parang pantay naman yung distribution ng heat dahil dun sa convection. Although yung medyo na dun sa dulo, medyo mas lighter siya compared dito, ng konti lang. Pero mukhang pantay naman siya guys. Second layer, since nasa middle rack nga siya, so hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagba-brown. So I guess, kapag ka magluluto ka, kailangan dadagdagan mo ng, kung dalawang rack yung gagamitin mo, kailangan na gagawin natin is mag-bake na tayo. So yung tatlong banana loaf, ilalagay ko dun sa brick na oven at yung tatlo naman is sa asahi. Bali, nag-preheat na ako ng oven for 10 minutes at 350 degrees Celsius. So guys, dito, nung nag-preheat ako ng oven sa middle rack at 350 degrees Celsius, so tama naman siya. After 10 minutes, 350 naman. So middle rack talaga yung preferred natin na pag... Ito rin yung kagandahan ng brick na oven is meron siyang inner lamp. So, compare dun sa asahi na wala, madilim, hindi mo makikita. Dito, sa brick is kitang-kita mo kagad yung loob. After 50 minutes, ito na po ang ating finished product. Yung tatlong banana loaf na nasa itaas is
ating binake sa asahi. At yung 3 naman na banana loaf na nasa ibaba is yung binake natin sa brick. So far, ito po yung performance ng brick. Okay na okay naman ang bake. So, even naman yung harap at likod. And then, ito pa po. So, ito naman yung loob. Luto rin siya ng maayos. So, yung final thoughts ko regarding dun sa ating BRIKK 88L. Looks promising naman siya. So, sa pinakita ko nga dun sa pagbe-bake ko, naging ano naman siya, even naman yung pagbe-bake niya. So, yung ano ko lang, yung gusto ko lang i-try din is yung kung 2 layers or 3 layers na yung gagawin ko, kung magiging even din pa siya. So, i-update ko na lang tong video na to if ever na matatry ko na siya. So, I just hope na magtagal naman tong oven na to. Tsaka sa price niya na 11,995, sa tingin ko, ano na siya, practical na siya nabilhin. Especially dun sa mga nag-i-small business na kagaya ko. So, I hope guys na nagustuhan niyo tong video na to. Thank you sa lahat ng mga subscribers at sa hindi pa po nagsasubscribe, please subscribe and keep on watching my videos. Thank you and enjoy!